Ito ay bilang pagtugon doon sa ating adhikain na maging mas ligtas yung ating mga mamamayan sa kanilang pagpasok o even habang sila ay natutulog. Kaya yung ating mga pulis sa barangay kahit sa gabi ay dinideploy na po natin. Nagpatupad na ng heightened police presence ang pambansang pulisya matapos ang direktiba ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na dagdagan ang mga pulis na nagbabantay sa bawat lansangan sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, 85% na mga pulis ang pinalalabas ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para magsagawa ng fieldwork. Kabilang dyan ang pagsasagawa ng foot patrol, Oplan Galugad, motorcycle patrol at Oplan Sita. Nilinaw naman ng PNP na wala naman silang natatanggap na banta. Layon lamang ng pagdaragdag at pagpapalakas ng pwersa ang mabilis na makaresponde ang mga pulis sa anumang insidente kung kinakailangan. Magdadalawang isip din aniya ang mga kriminal kung maraming pulis ang nakikita sa paligid. Alam po natin na kapag may mga pushers dyan, may mga user, this may trigger yung mga kaso po na iba na nai-involve din sa iba-ibang mga kaso including theft po. And of course, yung mga oplansita natin, yung mga random checkpoints natin ay paiigtingin po natin. This is in a way in response doon sa adhikain nga po ng ating Pangulo na maging mas mabilis ang responde po. Itinanggi naman ni Colonel Fajardo na may kinalaman sa natagpuang uniforme ng People's Liberation Army sa scam farm sa Porac, Pampanga ang biglang pagdaragdag ng pulis sa mga lansangan. Our Chief PNP and SILG just give more emphasis on the police presence nga sa ating daan dahil just to share ma'am, yung effect po nitong utos po ng ating Chief PNP na mas palakasin yung presensya natin ay nagresulta po yan ma'am ng pagbaba po ng krimen from, if I may share, from January to May 2024. Kung ikukumpara po natin yan doon sa January to May ng 2023 ay nakapagtala po tayo ng 21.35% na pagbaba doon po sa mga tinatawag po natin na crimes against persons and crimes against property. So ito po yung gusto nating i-sustain na mas bumaba pa yung ating insidente. Bagamat may tuturing na security concern ang lumang People's Liberation Army uniform na natagpuan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga at ang nahuling Chinese national ng CIDG na hinihinalang espiya at ang sigalot ngayon sa West Philippine Sea, hindi naman daw doon nakatutok ang utos ni Chief PNP. While it is concerned security, itong ating objective ma'am is not only limited and focused doon sa sinasabi mo po na possible espionage activities nung nahuli po nating Chinese, and of course yung nangyayari po sa West Philippine Sea is it concern external security at laging nakasuporta yung PNP sa ating Armed Forces of the Philippines at if there's a need to provide security and police assistance sa ating mga kasamahan sa AFP na sila naman din ang gumagawa. Pag tayo ang nangailangan ng tulong in terms of mobilization, in terms of augmentation, ang bilis ng responde ng ating hukbong sandatahan. In the same manner, ang kapulisan po ready din pong mag-provide ng police assistance sa kanila if the need arises po. Gayunman, gaya ng Armed Forces of the Philippines, lagi ring nakahanda ang PNP sa anumang maaaring mangyari. Handa din aniya silang tumulong sakaling kailanganin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang suporta sa kinakaharap na sitwasyon sa WPS. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.